Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Awi Mix Videos. Ngayon po ay may balita po tayo na good news naman po ito, no? At ito ay mula sa PTV Philippines. Ito po ay ang pagdating ng higanting barko. At ano po kaya itong barkong ito, no? So, ito po yung barko na sinasabi nila na dumating ngayon. Halos ang balita pong ito ay 1 hour pa lamang, no? So, sige po, at tingnan na natin sabay-sabay kung gaano kaganda itong BRP Pandigma na higanting barko ito, no? So, at gaano ka-high-tech. So, ito po. Dumating na ang pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas na tinawag na BRP Diego Silang. Dagdag puwersaan nila ito na magbabantay sa maritime domain ng bansa kasabay ng pagrespeto sa international law. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Simbolo ng pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines sa pagdating ng pinakabagong barkong pandigma ng bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., patuloy ang sandataang lakas sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Ayon kay Browner, ang pagdating ng panibagong barkong pandigma ng bansa ay bahagi ng patuloy na modernization ng AFP. It is also a symbol that we are investing in our future and that we are equipping ourselves with the tools to ensure the safety and security of every Filipino. Ang BRP Diego Silang isang multi-role frigate na may kapabilidad na anti-surface, anti-air, anti-submarine at electronic warfare. So, ang laki niya, no? Masasabi mo, higanting barko siya ng pandigma na dati pangarap lang ng Pilipinas. Ngayon, natupad na. At ang maganda nito, at least hindi siya isang ghost project, no? May narating yung tinatawag natin na mga tax ng Pilipino, no? Hindi kagaya sa DPWH na puro ghost project at puro kurakot na iilan lang ang nakinabang. Ito hindi, no? Lahat po tayo makikinabang dito sakaling dumating ang isang digmaan. So, tuloy po natin. Anti-submarine at electronic warfare. Kasama rin sa feature nito ay ang vertical launch system. Ito yung high-tech. Talagang hindi to nahuhuli itong barkong ito at kita nyo naman, no? Iilan sa mga mayayama at malalaking bansa ang nakaka-afford ng ganyang klaseng high-tech, parang railgun, ano? So, tingnan natin ulit, play natin. System para sa surface-to-air missiles, close-in weapon system, enhanced electronic at communications electronic support measures capabilities. Gaya ng pangalan ng barko na Diego Silang, isang bayani na ipinaglaban ng kalayaan ng mga Pilipino, anya nananatili pa rin ito sa kasalukuyan para ipagtanggol ang kapakanan ng bansa. Sa isinagawang arrival ceremony, sinabi ni Browner na tila nagkaroon din ng reunion ng mag-asawang bayani kasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. At tulad ng mag-asawang bayani, sama-samaan niya sa patuloy sa pagbabantay sa maritime domain ng bansa. Ang ganda, no? Kung ito isasali mo sa mga military exercises, talagang masasabi mo nga hindi tayo mahuhuli at hindi kahiya-hiya ang ating Philippine Navy. Sa maritime domain ng bansa, kasabay ng pagrespeto sa international law, particular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. With the support of our allies, our Navy will continue to stand firm in ensuring freedom of navigation is upheld and that no entity undermines the sanctity of international law. Siniguro naman ng AFP sa publiko na patuloy na nakahanda itong protektahan ang bansa. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So, yun po, no? At ako'y natutuwa at masaya dahil nakikita natin yung pinaghirapan ng hindi lang iisang Pilipino, ng lahat ng mamayang Pilipino, no? At parang overwhelmed ako kasi high-tech po, no? May anti-submarine siya, air launcher, aircraft, anti-aircraft. So, hindi basta-basta itong mga barkong ito na ating binibili. At bukod dyan, meron pa nga daw tayong i-acquire na 6 hanggang 10 barko sa Japan naman, no?
Either hindi ito mga masasabing bago, pero magiging kapakipakinabang ito kaysa naman wala. Ano? So, hanggang dito na lang po at binalita ko lang po sa inyo itong good news, no? Kasi puro bad news na yung nakikita natin at nakakagali po talaga yung mga ghost project ng mga kontraktor na walang awa sa mamamayan. At hindi lang yon, siyempre yung mga gobyerno natin, no? Yung mga tiwaling opisyal, congressman, sa Senate. So hindi na natin alam ngayon kung sino yung mga nagsasabi ng totoo at mga nagsisinungaling. At least dito, may good news tayo kahit papano. So, maraming salamat po.